Ating pag-uusapan ang mga posibleng mangyari kay Marcos para sa taong 2026, matapos ang makasaysayang pagbagsak ng kanyang ratings sa nakalipas na taon. Matatandaang nagnegatibo ang net trust ratings ni Marcos sa parehong survey na ginawa ng Pulse Asia at SWS Survey para sa buwan ng Disyembre. Ayon sa mga eksperto at mga political analysts, ay maaari pa di anong mabawi ni Marcos ang nawalang tiwala sa kanya ng taong bayan. Yan ay kung mapapakulong niya ang mga big fish sa flood control corruption. Subalit, mayroon namang mga dalubhasa ang nagsasabi na impossible nang umangat ang ratings ni Marcos dahil sa talamak na corruption at hindi niya rin kayang aipakulong ang mga malalaking isda sa flood control scandal dahil baka ikakanta din si Marcos ng mga ito. Ayon pa nga sa opinion ng mga analysts, ang pagbulgar ni Marcos sa flood control ay isang miscalculated move o isang hakbang na hindi inaasahan ni Marcos na mapupunta sa kanya ang investigasyon o sisi ng taong bayan sapagkat unang-una, si Marcos ang pumirma ng mga insertion sa 2025 budget na ito at tinawag pa nga ni Drilon bilang most corrupt budget in the history. Sa madaling sabi, nakatali si Marcos sa mga taong nasa paligid niya. May mga usap-usapan pa nga na nagbanta daw ang dalawang malalaking tauhan ni Marcos na wag silang idamay dahil ikakanta nila si Marcos kung ilaglag sila. Dagdag pa nga sa sinasabi ng mga political analysts na, possible anong maghahanap na ng mga partido ang mga local na politiko, para sa 2028 election, at papanig ang mga ito, sa kung sino ang malakas na presidential aspirant. Malabo na anong mangyari, ang impeachment laban kay Sara Duterte, sa kadahilanang ang mga politiko, lalo na ang mga nasa kongreso ay papanig na sa kandidatong malaki ang tsansang manalo, sa 2028. Sa makatwid, maaaring iwanan na si Marcos ng kanyang mga kaalyado, sa taong kasalukuyan dahil sa mababang ratings, at suporta mula sa publiko. Sa madaling sabi, ang taong 2026, ay ang taon ng pagbuo ng mga alyansa, at partido. Ito ay ayon sa mga eksperto at dalubhasa, kung kaya wala na silang panahon sa impeachment ni Sara Duterte. Ikaw, ano ang masasabi mo? Makakabangon pa kaya si Marcos, matapos ang negatibong pagtitiwala ng publiko sa kanya? O tuluyan na siyang maging lamidak president? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like, at subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Has very strictly defined procedures. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would then I be accused of if we did that? Secondly, if basta-basta lang tayo nagsasabi hindi maganda ebidensya, basta kasuhan mo na. Kung nanalo, kung maakwit dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso, technicality. Nagka-technicality. Can you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people, nakawala dahil hindi maganda ang pagka-handle ng ebidensya? That would be much worse result. So, due process must be observed. We must make sure na alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. But yung nagmamadali, yung hindi maaari yan. Hindi delikado tayo. Kaya natin sabihin ko sa pulis, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Anong mangyayari doon? Sira yung kaso natin, and you cannot charge them again. There is that principle of double jeopardy in the law. So, what is more important? That we just file cases. Basta sige lang. Remember, nobody has gone to court yet. There's no conviction yet. And the court, marami pang, what is the process? Pagka binigyan may complainant sa ombudsman, sa DOJ, may preliminary investigation pa. Magbubuo ng investigasyon. Kailangan matibay-tibay yung ebidensya. Kasi kung hindi matibay yung ebidensya, makakawala yun, maakwit yun. Kaya tiyakin natin na matibay yung ebidensya. Hindi madaling gawin yun.
Dahil yung iba, hindi, yung mga witness, yung ating mga resource person, hindi nagsasabi ng totoo, may mga tinatago, etc., etc. Kailangan ma-extract yun sa kanila, yung impormasyon na yun, para gawing ebidensya, para madala sa kung saan man, sa sandigan, sa ombudsman, eto na yung kaso. At malalaman natin na tiyak na makita natin na yung talagang alam natin na gumawa ng katiwalian, na nagnakaw talaga sa gobyerno, ay magbabayad. And magbabayad for, they will pay for it with their liberty and they will pay for it with treasure that they have taken away from government. I think it's more important that we get one chance at this. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people, to bring those people to justice, and to bring justice to the Filipino people. So, do you want to get it done quickly, or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So, I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. But you have to take them to court. You have to present evidence. They have to be convicted. And as I'm sure anyone who has been involved in any kind of legal proceeding, we are all very frustrated, especially non-lawyers, are very frustrated by how long it takes. Ang sagot naman ng mga abogado sa atin is that may kasabihan sa kanila, the law grinds very slowly, but it grinds very well. So we're counting on that.